Hello mga ka-J lovers, muli na naman nagbabalik Giovanni B. So may dinala sa atin dito, problem nito ay katulad ng nakaraan natin na video. So pakinggan natin. So bali yan ang aalamin natin mamaya. So titingnan natin kung ano man problema na naman ito, ba't ganito to. So let's get started. Bali ito na, nabuksan na natin, ang daming dumi nito. So, bali una muna natin gagawin, siyempre lilinisan ko muna to. Tapos balikan natin. So nalinisan na natin, siyempre una muna natin gagawin, mag-audio tracing tayo, napakadali lang naman. Tatanggalin natin tong connection na to, tapos ipa-power on natin, titingnan natin kung maingay. Once na umingay ito, ibig sabihin dito yung problema. Pag wala, sa tone control tayo. So hindi pa pala naka-plug in. Sa plug in lang natin, tapos power on natin, testingin natin. Pag malinaw dito, problem niyan sa tone control. So step by step na lang. Bali, napansin nyo ba? Wala na siyang ugong. So may audio naman, left and right to. So ibig sabihin, good yung pinaka main amplifier natin. Walang problema dito kasi left and right may audio. Dahil yung audio nito ay okay dito sa pinaka main amplifier, next natin naman ay babalik natin yon. Tapos dito naman tayo magtatanggal. So malalaman natin kung saan sa tone control, dito ba sa may bandang baba o dito sa may bandang taas. Yung bandang baba ay ano, yung bass, treble, mid, tapos sa mic, tapos sa taas yung volume natin. So tingnan niyo maigi ha, umiingi siya pag kinakabit natin to, di ba? So nandito talaga. So next natin, tatanggalin natin yung connection na wire na to, ito. Tatanggalin natin yan. Tapos testingin natin kung iingay pa ba. So step by step lang naman. So napakadali lang naman i-trace to. So sundon nyo na lang kung maka-encounter kayo ng ganitong trouble. So ang hirap itanggal, tanggalin lang natin. Nakadikit pa ng parang magbiyata to, di ko maano, or stick glue. Tanggalin lang natin to para matest natin. So balik natin yung connection doon sa pinaka main amplifier. Titingnan natin kung ganun pa din yung audio. Pag maingay nga na parang may mga ugong-ugong, so ibig sabihin mayroon. Hindi dyan yung problema sa may bandang baba na board. Yan. So baklasin ko lang to. So yan, tanggal na natin yung board. Tapos yung sa bandang ilalim na lang yung tatanggal natin kasi nandyan yung pinaka problema niya. So tanggal na yung mga tornilyo rin yan. So drop ko lang o ibaba lang natin. Yan. Balik lang natin to. So bali dito tayo magto-troubleshoot mga ka-J lovers sa may bandang baba na board na to, itong mahaba na to. Nandiyan na kasi yung bass, treble, mid para, tapos yung sa mic pala. Tanggalin lang natin. So una ko munang gagawin, magte-test tayo ng supply kung normal ba. Kasi kung hindi yung supply nito abnormal, so may pagkakaiba din yan sa tunog. So pwede may problema. So gagawin natin, check muna tayo ng supply nito. Titingnan natin kung may positive and negative. So ginamit ang regulator dito ay 8 volts. So 8 volts dapat masukat natin o
o kahit malapitan lang 8 volts. Yan, pinawaran natin. So, una muna natin i-check-in yan mga GRC4558. May tatlo yan dito. Yung pang-apat niyan para sa mic. Yan, para sa mic. So, una muna natin gagawin, kukuha tayo ng ano yan, ng pampalit na isa lang na GRC4558. So, swap na lang natin. Pero ang una natin pinatatanggalin ay yung nasa dulo. Tapos, pag ganun pa rin, maingay, isusap natin, tatanggalin natin yung pangalawang GRC4558, tapos lalagay natin yung tinanggal natin. So ganun pa, step by step na lang. So dahil ito mag-uugong ito mga ka-G-Lovers, so mag-iingay ito, in-off ko muna yung selector. So naka-off yung selector para hindi tumunog yung speaker, para makapag-test tayo ng voltage. Sabi ko nga sa inyo kanina, dapat yung masukat tayo dito ng positive and negative 8. So naka ano pala tayo, capacitance. So pasensya na, hindi natin napansin agad. So test nga natin mga ka-G-Lovers. So pag test natin, meron tayong nasa supply na na-detect na 8 volts, kabila ay 8 volts o almost 8 volts. So ayusin lang natin ito nyo, negative 8 volts dito, 7.8 volts positive. So ibig sabihin good yung supply. Pag test natin yung GRC4558, yan, meron siyang 15 volts. Kita nyo, almost 16 volts na rin. So tinitest natin yung pin number 4 at pin number 8. So, okay. May supply yung GRC4558. So, gagawin nga natin step by step. Dun sa dulong GRC4558, ang gagawin natin mga ka-G-Lovers, tanggalin natin, tapos lagyan natin ng bago. Pag tinis natin na ganun pa rin maingay, tanggalin natin yung pangalawa, tapos yung tinanggal natin dun sa una, yun ang ilalagay natin. Yan, palibot-libot lang tayo hanggang sa maubos natin yung tatlo na to. So, balik ko lang sa speaker. So, inuna natin yung speaker na A and B para makapag-test tayo. So, malalaman natin kung epektibo ba yung pamamaraan natin. Kasi pag ganun na lang, yung mga tinanggal natin dyan, yung ililipat natin sa kabila, kasi may posibilidad na okay yon. So, ganun lang, palipat-lipat lang tayo. Tapos sunod pangatlo. So ganyan. So, unahin muna natin dito sa may bandang pinaka unahan. So yan yung galing sa pinaka main amplifier natin na audio, dadaan dyan sa balance, tapos papunta yan dito sa GRC4558. Tapos sumunod yan, isa na naman GRC4558 ang bagsakan na tatakbuhan yan. So ito muna yung unahin natin sa may bandang unahan na to, na GRC4558. Tanggalin natin. Tapos next natin, titest natin kung maingay pa ba. Once na maingay pa yan, so ibig sabihin hindi yan na sira yung unang GRC4558. So sunod, pangalawa tayo na GRC4558, tatanggalin natin. Tapos testing ulit tayo. So ganun lang, palipat-lipat lang. Medyo lumanat pala tong ano natin, yung soldering pump. Kaya medyo matagal bago matanggal yung pump natin o yung mga lead. Okay, tanggalin lang natin. Yan. Medyo matigas-tigas pa siya. Splice. So, ito, tinanggalan na natin. So, ito yung pinakaunahan. Galing pa yan dun sa may pinaka-main amplifier natin. Tapos, dadaan siya ng, ng balance. So, ito yung part number niyan, GRC4558 or CD4558. Sino lang din yan. So, meron tayong bago dito. Ito yung bago na ilalagay natin. Yan. Ito yung bago, GRC4558 din to. 4558 sa bandang mataas nakalagay. So ikakabit na lang natin muna dito. Tapos titisingin natin kung magkakaroon pa ba ng ingay na parang may FM tapos konting hugong. Once na gumod na to, ibig sabihin dyan yung problema. So napinpoint natin agad yung pinaka problema. Pero pag uminingay ito mga ka-G-Lovers, yung tinanggal natin dyan na na GRC4558, may posibilidad na hindi yung sira. So ililipat natin sa pangalawa. Tapos pag ganun pa din, yung pangalawa naman na GRC4558, ililipat natin sa pangatlo. So ganun lang, palipat-lipat lang.
So, pag ganun pa rin na maingay. So, ito, resolder lang natin. So, hindi na natin siya in-skip dito. Yan. So, papromote muna ng channel ko mga ka-G-Lovers. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. So, kahit na rin like button kung nagustuhan nyo yung bawat upload natin na video. Kung sa FB page ito napapanood, pa-follow, pa-like, pa-share na rin. So, ito mga ka-G-Lovers na ikabit na natin. Next natin, titistingin natin kung iingay pa ba. So napakinggan nyo naman, wala na siyang maiingay na tunog. So dahil lang dito, sa GRC 4558 na to, umingay na siya na parang may ogong. So left and right na rin yung audio dito. Yan, both left and right na rin. Sa bass, okay naman. Sa mid, okay naman. Sa treble, okay naman. So next natin, kabit ko lang to lahat. Tapos ready for testing na tayo. So patugtugin na natin. So bali ito mga ka-G-Lovers, ready for testing na tayo. So power on natin. So antayin natin mag-relay. So on natin to. So wala na siyang maingay. So may tunog na rin ito. So thank you very much. Sana meron na naman kayo natutunan sa tutorial natin ito. So maraming salamat. So ayan na mga ka-G-Lovers, kita nyo naman, okay na yung tunog niya. So, okay na to.